Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth, at sa lahat ng nakikinig dito sa channel mo. Ako nga pala si Marcos, tubong hinunangan sa Southern Leyte. Mahigit 3 taon na rin akong nakikinig dito sa channel mo. Sa katagalan ng pakikinig ay naengganyo ako magbahagi ng aking karanasan tungkol sa kababalagan. May katagalang panahon na ito nung nakalipas at ng mga panahong yun ay nasa edad 15 taong gulang pa lamang ako. Sa hirap ng buhay namin noon ay sa paanan ng bundok kami nanirahan. Nakikisaka lamang ang mga magulang ko sa bukid ni Popoy Pascual. Popoy Pascual kung tawagin namin mga kabataan yon. 60 anyos mahigit yung matandang ito. Wala akong masabi sa angking kabaitan ng matanda. Maliban kasi sa binigyan nito ng trabaho ang pamilya ko para kahit papano ay may pambili kami na makakain sa pang-araw-araw. Pumayag din ito na sa lupa niya kami manirahan na nasa paanan ng bundok. Hindi din naman tutol ang mga anak ni Popoy dahil ang sabi nila, mas mainam daw ito at may magbabantay sa sakahan at taniman ng pamilya nila. Nang sa gayon ay walang magnanakaw ang manghahas na nakawi ng mga pananim. Bata pa lamang ako ay usap-usapan na sa lugar namin ang tungkol sa mga nilalang na nangangain ng lamang loob ng hayop. Nauso din sa baryo namin yung tungkol sa kulam, barang at kung tawagin ay mandadaw-daw. Tuloy, ang ilan sa mga taga-karatig lugar takot na magawi sa lugar namin o kaya naman kahit makikain lang o makiinom ng tubig. Kapag pista nga o may mga handaan, ang mga kakilala lamang at kaanak ang pumupunta sa lugar namin. Tinatawag ding iniiwasang baryo ang lugar namin ng mga panahon na ito. Sa takot na baka hindi na makauwi pang buhay ang mga ito sa oras na magawi sa amin. Natatakot din sila na baka pag-interesan silang lasunin ng mga naninirahan na mga mantas na mandadaw sa baryo. Noon ngang mag-edad na ako ng 15 taong gulang, ay mas lumalapang usap-usapan. Napatungkol naman yun sa nilalang na tinatawag ng karamihang aswang. Ayon pa sa haka-haka ng mga kababaryo, may nakakita na umano sa aswang na nangaharang sa liblib na daan. At anito pa, hindi ito ang aswang na nanggagambala nitong mga nagdaang buwan. Bagong yanggaw umano ang aswang na usap-usapan. At syempre kapag bagong yanggaw, napaka-agresibo nitong makapangbiktima. Walang pinipili ang bagong yanggaw na ito. Mapasanggol man o matanda. Basta't makapangbiktima lamang. Kahit nga raw mga kalalakihang bumababa ng bundok ay hinaharangan at hinahabol oras na maabutan ng dilim at matsyempuhan ng nilalang na to. Nang malaman ito ng aking ama ay palagi kami nitong sinasabihang magkapatid na mag-iingat palagi. At kung pwede ay huwag nang magpaabot ng dilim sa daan pa uwi. Binilinan naman ni nanay si tatay na maging ito man ay mag-iingat din at huwag magpapagabi sa daan at baka mamaya matsyempuhan niya pa ito. Ano na lamang ang gagawin niya oras na makasagupan niya yung nilalang at walang ibang makakatulong sa kanya. Alam niyo Sir Seth, hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba yung mga usap-usapan tungkol nito. Ni minsan hindi pa ako nakakita ng aswang o kung anumang sinasabi nilang mabangis na nilalang na kayang pumatay ng tao sa pamamagitan ng pangil at matatalas na kuko. Kaya naman binaliwala ko lamang yung mga babala ng mga magulang ko noon. Sa isip-isip ko kasi noon kung talagang totoo ang sinasabi nilang aswang edi subukan niya magpakita sa akin na talagang makikita noon ang hinahanap niya. Isang umaga, kasalukuyan kaming nag-aalmusal ni tatay nang muli na namang maungkat ang aking ina ang tungkol sa aswang. May nasagap na naman daw siyang usap-usapan sa bungad ng baryo at tiyak ay maninindig ang balahibo ni tatay oras na marinig niya ang sasabihin nito. Ano na naman yan? May panindig-panindig ng balahibo ka bang nalalaman dyan? Tanong ni tatay.
Saglit na umismid ang aking ina sa naging reaksyon ng aking ama bago nagsalita. Aniya, nabalitaan niya umano mula sa kumari niyang nasa bungad ng baryo na ang anak daw ni Manang Bening na buntis ay kamuntikan ng nalaglagan. Inaaswang ito nitong mga nagdaang gabi. Ilang gabi nang may naririnig na huni ng wakwak ang pamilya ni Manang Bening at ayun na nga, isinugod sa ospital ang anak nitong buntis nang mawalan ng malay at dinugo. Kunot noong tinanong naman ni Kuya Delmar si nanay kung gaanong nakakasigurado ang pamilya ni Manang Bening na aswang talagang dahilan kaya't nakuna ng buntis nitong anak. Tumango si nanay at nagwikang siguradong sigurado daw yung mag-anak na aswang ang may kagagawan. Ilang buntis na ba raw ang nakunan sa lugar na yon dahil lamang sa aswang. Kaya tiyak na tiyak ang mga ito na wala ng ibang salarin pa. Naku naman po, Nay, bakit ba kasi ay nagpapaniwala sa mga sabi-sabi? Parang hindi naman totoo yung mga pinagsasabi ng mga yan eh. Nawaan ka na sa pagiging tsismosa ng mga kapitbahay natin. Turan ko sa aking ina nang igiit niya kay kuya na aswang nga talaga ang may salarin at wala ng iba pa. Kaya sa totoo man o hindi, dapat makinig pa rin at sumunod kayo sa sinasabi ko. Hindi yung paiiralin niyo yung katigasan ng ulo, lalo ka na Marcos. Mahilig ka pa namang magpaabot ng takip-silim sa daan. Saan ang aking ina nun? Umismid na lamang ako at hindi na nakipagsagutan pa. Dahil alam ko namang kahit anong gawin ko ay hindi sasang-ayon si nanay. O baka nga mas lalo lamang siyang mainis at mahambalos pa ako oras na kumontra. Matapos kong tumahimik ay si Kuya Delmar naman ang nagsalita at kinukontra niyang lahat ng sasabihin ni nanay tungkol sa aswang. Para hindi na humaba pang usapan ay pinagmadali na kami ni tatay mag-agahan para maihanda na mga gamit na dadalhin. May ipinapatrabaho sa amin si Popoy Pascual at kinakailangan naming madaliin ang pagtatrabahong yon. Dahil sa sumunod na araw ay darating sa bahay namin ang anak ng matanda para kuhanin ng perang kikitain namin sa sakahan. Yun nga lang, nang nasa kalagitaan na kami ng pag-aagahan, dumating si Tio Biril at binalita nito kay tatay na pinapapunta siya ng kapatid nila. Nagtanong naman si tatay kung bakit. Ewan ko, sabi ni Manaberinda, may ibibigay daw siya sa'yo. Nung sabihin ko namang ipadala niya lang sa akin ang ibibigay niya at ako na'y mag-aabot at pupunta din naman ako dito ba? Ayaw ibigay. Walang tiwala sa akin yung kapatid nating yun. Sabi pa ni Tio Beril. Sandaling tiningnan kami ni tatay bago nagwikang mukhang importante nga yata ang ibibigay ng kapatid niya. Kaya't kami na lamang umano muna ni Kuya Delmar ang aakyat sa bundok nun. Bukas na lang siya sasama sa amin. Sumabay na rin sa pag-aagaan si Tio at pinag-usapan kung ano ang mga dadalhin paakyat ng bundok. Sinabi niya ring magdala kami ng gagamiting pang-ilaw mamaya pa uwi at baka abutan kami ng dilim sa daan. Noon ngang nag-aayos na ako ng mga dadalhin, ay sinabi ng tiyuhin kong magdala na rin daw ako ng asin at medyo damihan ko ang dadalhin at huwag na huwag kong kakalimutan ito. Nagtatakang tinanong ko si Tio Berhel kung bakit magdadala ako ng maraming asin Sa pagkakaalala ko may asin pa naman sa kubo kung saan kami palaging kumakain kapag nasa bundok at nagtatrabaho. Huwag na maraming tanong. Basta sumunod ka na lang sa sinasabi ko. Kapala Marcos, huwag mong bangitin sa nanay mo na may alanganing oras na tayo makakauwi Alam mo yung ugali nun. Mas tigre pa sa tatay mo. Kaya nga takot ang kapatid ko dun sa nanay mong yun Sabi ni Tio. Sasagot pa sana ako pero hindi pala nakaligtas sa pandinig ng aking inang sinabi ni Tiyuhin. Agad na lumapit si nanay. Ano ka mo? Alanganing oras na kayo makakababa ng bundok. Nag-iisip ba kayo? Patay. Narinig pala ng nanay mo. Opo, Nay. Sabi kasi ni tatay, pupunta dito sa bahay ang anak ni Popoy Pascual sa susunod na araw po para kunin yung benta. Kaya kailangan pong matapos namin kaagad yung pinapagawa ng matanda. Nanlalaki ang butas ng ilong ni nanay at nagwikang magtigil daw kami sa katigasan ng ulo. Alam naman daw namin yung usap-usapan, di ba? Hindi ba daw kami natatakot at nag-aalala? Baka tambangan kami ng kung ano dyan.
Napasimangot na lamang ako sa isiping nag-uumpisa na namang magseremonya ang aking ina. Sa halip na sumagot dito, pinilisan ko na lamang ang paghahanda ng gamit at agaran na kaming lumarga ni Kuya at Tio Berhel. Makaraan ng ilang minutong paglalakad, tinanong ko si Tio kung totoo ba talagang usap-usapan ng mga taga-baryo tungkol sa aswang. Tinanong ko din siya kung naniniwala din ba siya sa aswang. Hindi direktang sinagot ni Tio ang tanong ko. Pero base sa sagot niya ay nahihinuha kung naniniwala siya dito. Ayaw niya lang sabihin ng direkta. Sumabat naman si Kuya at nagwikang wag na raw akong mag-usisa patungkol doon dahil kinikilabutan nga siya tuwing naririnig yung katagang yun eh. Bukang bibig na nga ni nanay sa bahay ang walang iyang aswang na yan. Pati ba naman dito babanggitin mo pa rin yan? Hindi na nga ako nagsalita pat tahimik nang sumunod. Makaraan ng mahigit isang oras ay narating na namin ang lupang pagtatrabahuan. Matapos kong mailagay sa kubo ang mga bitbit na kagamitan, hindi na kami nagsayang ng oras. Kagad nang inumpisa namin ang trabaho. Noong mga pasado 8:00 ng umaga ay dumating na rin ang isa pa naming katrabaho na si Mang Pabling. Pabiro pang tinanong ni Tio Berhel si Mang Pabling kung bakit tinanghali na ito ng dating. Tumikim ang matanda bago sinabing may nangyari lang sa bahay nila. Nangyari? Tanong ni Tio. Tumango si Mang Pabling at ayon sa kanya, ilang araw nang nilalagnat ang apo niya. At kahit ilang beses na nilang pinatingnan sa doktor ay hindi pa rin ito gumagaling. Yun pala, gabi-gabi na palang inaaswang ang batang yon. Noon ngang malaman ni Mang Pabling na inaaswang ang apo niya, nagmungkahi siyang sa bahay na muna ito matutulog sa pag-aakalang lulubayan na ito ng aswang. Pero lintik na nilalang umano yon. Sinundan ang apo niya hanggang sa bahay. Kaya ayon, napalaban siya ng puyatan kagabi at sa inis nga ay hinamon niya ito para lang tumigil. Lumapit ako ng bahagya at walang pakundanang tinanong si Mang Pabling kung ano ang nangyari pagkatapos niyang hamunin ng nilalang. Kung nagharap ba sila? Anong nangyari pagkatapos nilang maglaban nun? Napatay niya ba? Napuruan? Sa ginawa kong sunod-sunod na pagtanong dito ay kamuntikan pa akong mabatukan ni Kuya Delmar kung hindi ko lang ito naiwasan. Tumugon naman si Mang Pabling sa tanong ko at ang sabi sa amin, bit-bit umano ang itak ay buong tapang na lumabas ito ng bahay at hinamon nga ang nilalang na yon. Sumunod naman sa kanya ang asawa ng anak niya at may dala din itong garote. Pero noong nasa labas na sila ng bahay ay isang malaking pusa na kulay itim ang kumaripas ng takbo, palabas ng bakuran. Saglit pa umanong naistatwa si Mang Pabling nang makita ang nagbabagang mga mata nito. Nang huminto ang nilalang sa hindi kalayuan. Sa galit ni Mang Pabling ay binato niya dito ng bitbit na itak. Nadaplisan daw yon, pero imbis na tumakbo ay galit na galit pa itong nakatitig sa kanya. Nang nilapitan ito ng matanda ay ito na. Tumakas ng nilalang na yon. Hindi na rin sila naglakas ng loob pang subukang sundan ng nilalang sa takot na baka may kasabwat ito at mapaano pa silang dalawa ng manugang niya sa loob ng kakahuyan kung saan patungo ang nilalang na yon. Alam mo, Berhel, sa palagay ko yun yung aswang na gustong bumiktima sa apo ko eh. Walang hiya yun. Nasundan niya pa talaga hanggang sa bahay namin yung apo ko. Sabi ni Mang Pabling. Dagdag niya pang saad. Pagbaba namin ng bundok ay dadaan siya sa bahay ng kakilalang manggagamot at hihingi ng pangontra. Maglalagay siya ng mga pangontra sa bahay nila para sa kanyang apo. Ganun ba? Paano yan, Mang Pabling? Mukhang gagabihin yata tayo mamaya. Kailangan tapusin muna natin tong ginagawang trabaho para bukas iba naman yung atupagi natin. Sabi ni Tio. Ayos lang yun. Mas mainam nga yun dahil sisigurado kong nasa bahay na yung manggagamot at magpapahinga na eh. Pero kung sakaling mga pasado 9 o 10 na talaga ng gabi tayo makakababa, bukas ko na lang dadaanan. Makalipas ang ilang sandali ay naging seryoso na kami sa pagtatrabaho. Sumapit ang kinahapunan na hinintuan ko ang ginagawa at nagluto na muna ako para sa hapunan namin. Pasado 6 pa lamang ay kumain na rin kami. Sa ganoon ay tuloy-tuloy na ang gawain namin na yon.
Sakto namang may buwan ng gabing ito kaya't hindi kami nangangapa sa dilim habang nagtatrabaho. Habang naglalagay ako sa sako ng saging, nadadalhin namin pababa ng bundok. Biglang kumulo ang tiyan ko. Nung una ay hindi ko na muna pinagtuunan ng pansin ang pananakit nito. Minadali na kasi namin ang ginagawa para makababa na kami. Pero maya-maya pa, mas lalong sumakit. Hindi ko na talaga kayang pigilan pa. Marahil ay napansin ni Tiberhel ang pagiging balisa ko kung kaya't nilapitan niya ako at tinanong nun. Tiyong, pwede bang ikaw na muna dito? Sasaglit lang ako sa ilog. Hindi ko na talaga kaya eh. Hindi mo kaya. Pambirang bata ka. Ako na dyan. Bilisan mo yung pagbabawas mo at mamaya ibababa na tayo ha. Lakad takbo na nga ginawa ko bago makarating sa ilog at makapagbawas na. Pagkatapos kong magbawas ay maluwag ang pakiramdam kong naglakad pabalik sa pinagpwestuhan namin. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ay hindi ko mapigilan ng mapalingon. May kakaibang presensya kasi akong nararamdaman at ginagapangan ako ng kilabot sa katawan. Nakarinig din ako ng mahihinang kaluskusan at sa pandinig ko kahit nasa likurang bahagi ito. Kaya't panaka-naka akong humihinto at napapalingon nun. Ano kayang ingay yon? Wala naman akong nakikita. Tanong ko sa sarili. Dahil sa iba na talaga ang pakiramdam ko noon, hindi ko na rin naiwasang kabahan. Lalo na noong maalala ko ang mga sinabi ni nanay tungkol sa aswang. Hanip na yan. Ba't ba naisip ko yung mga sinasabi ni nanay? Di naman totoo yung mga yun eh. Tinatakot ko lang yung sarili ko. Humugot muna ako ng malalim na hininga bago muling nagpatuloy sa paglalakad. Pero nakailang hakbang pa lamang ako. Napasinghap ako nang may matanaw akong matandang lalaking nakatalikod sa hindi kalayuan. Napansin kong tila may ginagawa ang lalaki. Kahit na nakatalikod kasi ito sa gawi ko ay napansin kong parang may sinusubo at nginunguya yon. Nakasalampak ito sa lupa na parabang palakang nakadapa. Ano kayang ginagawa niya? Bulong ko sa sarili. At dahan-dahang naglakad papunta sa gilid ng daan para makapagkubli sa talahiban. Nang mga sandaling yon ay iba na ang tumatakbo sa isipan ko. Natatakot na rin ako at naramdaman ko na ang pangangatog ng mga tuhod. Naghintay pa ako ng ilang sandali sa pagbabaka sakaling aalis din ito. Matapos sa ginagawa kong kung anuman. Sa kasamaang palad, hindi pa rin umaalis Sir Seth. Wala na akong ibang naisip na paraan kundi ang magkunwaring hindi ito nakita. Bibilisan ko na lamang ang paglalakad ko kako. Taimtim na napadasal na lamang ako na sana'y hindi matuon sa akin ang pansin ng matandang lalaki. Hindi ko alam ang mangyayari sa oras na maagaw ko ang atensyon nito. Huminga ako ng malalim at mahigpit na hinawakan ng itak. Sa isiping baka totoo nga talagang usap-usapan na may aswang na nananambang sa mga liblib na lugar. Kumamalasin ka nga naman oh. Sa nilawak-lawak ba naman ang lugar na to? Dito pa talaga ako may makitang ganito. Alanganing oras pa. Sabi ko pa noon. Na mga sandaling yun ay samot-saring katatakutan ng pumapasok sa isipan ko. Ganun pa man ay pinilit kong iwaglit yun at nilakasan na lamang ang loob ko. May kalayuan pa kasi ako sa mga kasamahan at kahit siguro sumigaw ako noon, baka hindi pa nila ako marinig. Nakailang hakbang pa lamang ako nang napatid ko ang batong nakausli. Napaigik ako noon na siyang naging dahilan para mapalingon ng biglaan ang matanda sa gawi ko. Nanlaki ang mga mata ko. Kulang na lang mawalan ako ng malay eh. Klarong-klaro kong nakikitang punong-puno ng likidong pula ang bunganga nito at may nginunguya pang hilaw na karne. Namumula din ang mga matang nagbabaga na parabang uling na sinigaan. Nanlaki ang mga mata ko at nagbabadya ng sumigaw ng walang ano-ano. Bigla na lang may humawak sa balikat ko sabay takip ng kamay nito sa bibig ko. Nung tingnan ko kung sino ang tumakip sa bibig ko na yon,
Napag-alaman kong si Kuya Dalmarito at may bitbit na itak. Ihanda mo yung itak mo. Hawakan mo mabuti yan at huwag na huwag mong hahayaang mabitawan ha. Sabi niya. Tinanong ko si Kuya kung anong klaseng tao ang nasa hindi kalayuan at nakaharap sa gawin namin. Bakit kumakain yun ng hilaw na karne? Aswang yan. Palagay ko yung sinasabi nilang bagong yanggaw eh. Ihanda mo yung sarili mo. Kahit natakot ako ng mga oras na yon, tumango ako at mas hinigpitan pang hawakan ng itak. Wala pa mang ilang segundo ay nagulat na lamang ako nang sa walang sabi-sabi. Mabilis na sumugod sa amin ang nilalanga at mabilis na dinambahan si Kuya. Pero bago nito nadambahan ang kapatid ko, alam kong ako sana ang susunggaban nun. Itinulak lamang ako ni Kuya kung kaya't siya ang natamaan. Takot na takot ako nang makitang pinagkakakalmot ng nilalang na ito sa dibdib at braso si Kuya. Inutusan ako ni Kuya na humingi ng tulong kina Tio Berhel at Mang Pabling. Ano pag tinutunganga mo dyan? Bilisan mo, humingi ka na ng tulong. Natataranta namang kumaripas ako ng takbo papunta sa mga kasamahan namin. Na makita ko si Tio Berhel. Sumigaw na ako at humingi ng tulong nun. Agarang rumisponde ang tiyuhin ko at si Mang Pabling. Hindi na sila nagsayang pa ng oras at dali-dali na kaming bumalik kay Kuya. Akmang tatagainasahan ng tiyuhin ko ito pero mabilis na nilapitan siya ng nilalang at nagpambuno silang dalawa. Nilapitan ko si Kuya at tinulungang tumayo. Kuya, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ko at humingi ng tawad dito sa ginawang pag-iwan sa kanya. Nang tingnan ko si Tio ay nakita kong dinadaganan na nito ang nilalang. Mabilis namang lumapit si Mang Pabling at walang habas na hinataw ng itak ang nilalang. Pero kahit anong gawing pagtaga ni Mang Pabling sa nilalang na yon, ay parang tumaga lamang siya sa katawan ng kalabaw. Sa bawat paglapat ng itak sa katawan ng nilalang, tumatalbog lamang ito na parang gulong ng sasakyan. Rinig ko na rin ang pag-angil nito na para bang gigil ito, habang walang habas na muling pinagkakalmot si Tio Berhel. Anak ng hunyango! Bitawan mo yung kasama ko! Sigaw ni Mang Pabling at hindi ito tinigilan ng nilalang hanggat hindi ito nasugatan. Sumigaw naman si Tio Berhel at inutusan akong itarak sa lupa ang itak na hawak ko at itaga ko yun sa nilalang. Natulungan ko si Mang Pabling dahil kahit anong gawin ito, hindi natatablan ng bitbit nitong itak yun eh. Kahit na magkahalo-halo ng nararamdaman kong takot at pagkataranta, sinunod ko ang utos niya. Itinarak ko sa lupa ang itak at pagkahugot nito mula sa lupa, tinaga ko ito sa aswang. Kahit na nasugatan ko ito ay mabilis itong nakatakas. Maya-maya pa, napatingin kami sa isa't isa nang may marinig kaming malakas na huni. Naloko na! May kasamang iba? Huwag na tayong magsayang ng oras dito. Tumakbo na tayo pababa ng bundok. Sabi ni Mang Pabling nun. Kinilabutan naman ako at nagunahan na nga kaming tumakbo pababa ng bundok. Bit-bit ang kanya-kanyang itak. Ilang sandali pang nakalipas ay naramdaman ko na ang mga yabag at huni ng nakakapangilabot na hayop. Sa pakiwari ko ay galit na galit yung sinusundan kami. Mas binilisan ko palalo ang pagtakbo. Pakiramdam ko na ng mga sandaling yon na hindi na lumalapat sa lupa ang mga paa ko. Dahil nga sa pagtakbo namin na yun halos mabingi na ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko eh. Narinig ko pang sumagaw si Kuya at nagwikang paanan ng mga gamit at mga bitbit namin. Nag-aalala itong baka na kawin yon. Tiyak na mayayari kami kay Popoy Pascual. Mas uunahin mo pa ba yun kaysa sa kaligtasan natin? Yang kikitain nating pera, mahanap pa natin yan. Pero yung buhay natin, hindi na natin mababalik pa. Kapag isa sa atin yung napatay ng aswang na yan, wala na. Sumigaw ito na bilisan na yung pagtakbo. Huwag na kaming mag-isip ng kung ano pa. Dali-dali kaming bumaba ng bundok. Mabuti na lamang talaga at pababa ang tinatakbuhan namin kung kaya't hindi kami nahirapan. Habang tumatakbo ay rinig pa rin namin ang huni na alam mong sumusunod sa amin.
Halos magkanda pigtas-pigtas ng tsinelas ko noon. May mga pagkakataon pang gumulong ako dahil hindi ko nabalansin katawan sa kakatakbo eh. Hindi ko na alam kung ano masakit sa akin. Kung ang sugat ko ba sa paa, sugat sa tuhod o ang bukol sa ulo. Gawa ng noong gumulong ako pababa ay tumama ang ulo ko sa nakausling bato. Mabilis na sumaklolo yung mga kasamaan ko at bago pa man ako tuluyang malaglag sa pangpang nahawakan na ako't nahatak. Samot-sari na ang nararamdaman kong sakit sa katawan. Idagdag pang halos mabingi na nga ako sa sobrang lakas ng pagkabog ng dibdib ko noon. Pakiwari ko ay nakikipagpatentero ako kay kamatayan na mga oras na ito. Sa pagpapatuloy ng aming pagtakbo, narating na namin ang paanan ng bundok. Hihinto na sana ako at sasabihin sa kanilang magpahinga na muna. Pero agaran kong narinig si Tio Berhel na sumigaw at nagsabing, "Huwag kang huminto sa pagtakbo! Mamaya naririyan na yan at naghanap lang ng tiyempo." Ramdam na ramdam ko na yung hingal ko nun. Sa pakiwari ko halos malagutan na ako ng hininga Biruin mo ba namang mula sa tuktok ng bundok ay wala kaming tigil sa pagtakbo makababalang. Langhiya talaga. Aaminin kong yun na ang pinakamalalang nangyari sa buhay ko. Na kailanman na hindi ko napapangaraping mangyari ulit. Akalain mong nang dahil lamang sa ginawa kong pagbabawas, naranasan namin ang ganon. Maya-maya ay narating na namin ang lugar namin at dumiretso sa bahay. Pagkarating ay sunod-sunod na kinalampag ko ang pintuan at tinawag ang mga magulang ko. Pagbukas ng aking ina sa pintuan, nagmadali na kaming pumasok at agad na sinara ang pintuang yon, habang habol-habol ang hiningang humahangos. Gulat at nagtataka namang nagtanong si nanay kung ano ang nangyari. Bakit parang hinabol umano kami ng kamatayan? May aswang, Nay. May aswang dun sa bundok. Hinahabol kami. Nag-aalala naman ang aking ina nang marinig ang sinabi ko, lalo nang makita niya ang sugatang si Tio Berhel at si Kuya Delmar. Ako hindi ko na malayang nagkabukol-bukol na pala ako sa ulo. May bangas na rin ako sa mukha nun. Si Ma'am Pabling naman ay hindi na napigilan ng sariling sumalampak sa sahig. Humingi ng tubig. Nagmamadaling umalis si nanay at pumunta ng kusina. Pagbalik nito ay may dala na siyang pitsyel na may lamang tubig nun. Isa-isa niya kaming inabutan ng tubig sa baso. Si tatay naman ay kumuha ng gamot sa silid nila at ginamot ang sugat ni Kuya Delmar at Tio Berhel. Habang ginagamot niya ito ay isa-isang isinalaysay ni Tio ang mga nangyari. Kita ko naman na ang itsura ng mga magulang ko na awang-awa sa sinapit namin. Hindi pa man tapos sa pagkikwento ang tiyuhin ko. Ay na, umiral na ang pagiging bungangera ni nanay. Ilang sandali lang ay nagdakdak na naman ito dahil sa hindi umano kami nakikinig sa mga sinabi niya. Mas pinairal pa doon namin ang katigasan ng ulo nun. Pinagsabihan pa namin siyang nahawaan umano ng mga tsismosang kapitbahay. "Sinabi ko naman sa inyong may aswang na nananambang, hindi kayo nakikinig. O ano ngayon, anong napala niyo?" Paninising wika nito sa amin. "Huwag na magsisiyan. Wala namang may gusto sa nangyari." Saway ni tatay sa aking ina. Sa bahay na namin nagpalipas ng gabi si Mang Pabling. Natatakot ito na baka masundan siya ng aswang kapag uwi sa bahay nila. Madadamay pa umano ang apo niya. Kinabukasan ay kumalat ng balita sa mga kapitbahay namin na tinambangan nga kami ng aswang sa liblib nito. Sama-sama kami ni Mang Pabling at Tio Berhel na pumunta sa manggagamot na kakilala ni Mang Pabling para humingi ng pangontra sa aswang. Magmula din ang mangyari ito ay hindi na kami nagpapagabi sa bundok. 3:00 pa lamang ng hapon ay bumababa na kami. Sa takot na baka mangyari ulit sa amin ang mga nangyari noon. Simula din ang maglagay kami ng mga pangontra sa aswang at nagdadala na rin palagi ay wala na kaming nababalitaan pang may gumagalang aswang at nananambang sa daanan. Pinayuhan kami ng mga kapitbahay na mag-iingat na sa susunod. At kung pwede ay maniwala kami sa mga sinasabi ng iba. Dahil sa wala namang mawawala kung sakaling makinig kami't maniwala. Dahil hindi lahat ng tsismis sa usap-usapan ay purong kasinungalingan. Hindi na namin alam kung ano pa ang nangyari ng mga sumunod. Ang sabi nila may mga tao daw na umaakit na sa lugar kung saan kami pumunta nun o saan kami nagtatrabaho.
para matingnan o mahanap man lamang ang nilalang na ito. May mga sumasama pang manggagamot eh. Pero tila ba nakaramdam o parang may idea itong nilalang na tumambang sa amin. Hindi na ito nagpakita dun sa lugar na yon. Hindi namin alam, Sir Seth, pero makalipas lamang siguro 3 buwan nun. Mga 5 barangay mula sa amin. Dun naman nagsimula ang kababalagan. At kagaya ng naranasan namin dun sa aming lugar, may mga tao ding kapag ginagabi ay hinahabol ng nilalang na ito.